Magalong, 2 weeks lang, nag-resign agad, pagod sa trabaho, o talagang hindi niya lang ma-attempt at makonsensya ang kanyang sarili dahil panurin niyo itong video na to. Kaya naman pala nag-resign dahil magkakilala pala sila ni Diskaya. Ayan o, panurin niyo yung video. Oh, may project pala sa Baguio si Diskaya, kaya pala to nag-retire, ay kaya pala nag-resign. 2 weeks lang umayaw na agad sa trabaho. Kung ako yun, hanggat may trabaho, bumabaon. Oh, panurin nyo. Bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung mandanakaw ako, magsasalita ba akong ganito? Lalabanan ko ba yung matataas sa Kongreso? Kung bulok ako? Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Itong matapang na sagot ni Mayor Benjamin Magalong na kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court at parking building project na nagkakahalaga ng 110 million at na-award noong 2022 sa St. Gerard Construction Company. Iginit niya na ang bidding process ay dumaan sa wastong pamamaraan at ang St. Gerard ay ganap na kwalipikado at nagsumite ng pinakaresponsabling bid. Binatikos ng ilan ang proyekto dahil dati nang na-blacklist ang kumpanya noong 2020. Ayon kay Magalong sa kanilang records, kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court. Ito na nabid yan, sa back yan. Wala naman akong control sa back, di ba? Back yan eh. Tapos ang importante dyan, walang perang lumabas dyan o kaya under the table arrangement. Yun ang importante dyan eh. Ganun ba na ipe-penalize namin siya kung tumatanggap kami? Kita mo, penalty niya, 20,000 a day. Hindi pa namin siya binabayaran doon sa kanya. Doon sa, not only the retention, hindi pa namin siya nababayaran. No? Sabay banggit na ang mga kritisismo ay nakabatay sa dating reputasyon ng kumpanya at hindi sa kasalukuyang performance nito. Kinumpirma ng alkalde na inaayos pa ng St. Gerard ang mga nakalistang depekto at mahigpit itong minomonitor ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Magalong, sinisingil na ang kumpanya ng liquidated damages na higit 4.9 million dahil sa pagkaantala habang may natitirang higit 26 million pang matatanggap ang St. Gerard mula sa pamahalaan. Tapos it went through a bidding process and I never had any hand dun sa bidding. Sa yun sa back yun. Tapos kung may kalokohan yan, hindi sana namin pinapenalize yan. Kung may natanggap kami, pa-penalize ba namin yan? Dagdag pa ng punong ehekutibo